Treasure Hunting Weekend mga katiats. Bago tayo magpatuloy sa ating Treasure Hunting Weekend, ako'y mag-shoutout muna sa lahat ng ating avid followers. Shoutout kina Diego Gabrines, Boy Tilao, George Dalton Napi, Elvin Famaran, Reynanto Calao, Dennis De Niro. Shoutout din kina Joy Navarro, Christian Luzada, Hyacinth Ocrimia, Rico Mausisa, Marco Hungkulada, Robert Cabunilas, Desiderio Lamsin, Bonifacio Manuel, Marvin Montalban Paho. And lastly, shout out kina Paul Binsila, John Reen Torres, Jerome Fowler, Maria Deta at kay Peps Gilmar. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. At of course, kasama ko ngayon ang The Pendulum Man with his pendulum. Okay, at inumpisahan niya ng mag-detect. Ito'y bahay na abandona at ayon sa may-ari nito ay marami daw ang nagka-interest na bilhin ito ng mahal, kaya siya ay nagtaka bakit mataas ang presyo ng bahay na ito na hindi naman gaanong maganda. Kaya pinadetect sa amin ni Pendulum Man, baka merong ngang nakabaon na sinasabi kong fabled treasures of Yamashita. Okay, kaya dito sa pendulum ni Pendulum Man, ay nag-umpisa na itong umikot. Kapag iikot siya ay merong aura ang lugar. Aura of gold ang madetect agad ng the pendulum. Mas sensitive itong pendulum kumpara sa mga Japwand at aurameter kasi ang mga Japwand at aurameter ay meron pa silang spring. Ngunit ito ay naka-suspended. Gamit lamang ang pwedeng lubid na maliit o nylon. Pero mas maganda dyan, kagaya kay pendulum, ay kwintas na ginto niya ang ikinabit niya para bala na kaagad. Okay, antayin na lang natin to. Sandali na lang ito kay The Pendulum Man at pagkatapos niya ay ako na naman ang mag-detect dyan. Alright, at dito ay nagumpisa ng umikot ang pendulum. Ibig sabihin ay meron ngang aura of gold ang lugar na ito. Ang pendulum ni Pendulum Man, yan ay tested na pendulum at meron na itong na-detect na totoong treasure tunnel. Meron na itong history. Kaya palagi kong isinama si The Pendulum Man para mag-complement sa aking mga ginagawa. Okay, ngayon, time for my dowsing and locator. Atin na ito ngayon umpisahan. At kapag ako'y mag-detect mga katiats, inuuna ko talaga ang dowsing. Kasi ang dowsing ay hindi yan electronics. Wala siyang interference of signals galing sa mga aura. Or even itong mga signals na galing sa mga radio, sa mga cellphone, ay walang interference ang dowsing. Hindi katulad ng electronics na
itong na-infiltrate ang kanyang receiving signals ng mga transmitting signals. Kaya i-master nyo ang dowsing kapag meron kayong mga scanners at gadgets. Dowsing muna ang unahin nyo na mag-locate bago nyo tirahin ang inyong mga scanners at mga deep-seeking metal detectors. Tested na itong dowsing ko mga katiyats, pero hindi ako ang nag-recover hanggang detect lang ako. Okay, at magiging epektibo ang inyong mga dowsing rod kapag palagi niyo yung hinahawakan. Katulad yan ng mga santos sa simbahan, yung mga santo. Kapag palaging hinimas-himas ng mga tao, magkaroon yan ng energy niya. Kaya nagiging parang may ano na siya, mga kapangyarihan na parang nagiging bertud. Kasi sa palaging paghawak niyan ay magkaroon ng sariling buhay o energy. Kaya tinatawag na divine rod, yung mga dowsing rod na yan. Kaya dito nagturo sa kwartong ito. Kaya pinabuksan ko. At dito nga, malakas ang aura dito na banda. Dito na side. Tinuturo niya ang yan na parte, pero mayroon na namang dingding. Kaya lumabas ako at ito. Dito ko natitirahin. Ito ang tinuturo niya. At dito ay diyan banda nag-X, nag-ikis. Kaya ayan, kukuhain yung mga nakaano diyan, nakaharang. And then natin i-confirm agad 3 beses. Okay, so nag-ikis nga siya diyan. So yan ang pinakasentro, hindi ibig sabihin na diyan nag-ikis ay diyan lamang mahukay, kundi yan ang sentro. At kapag mahukay kayo, dapat medyo may kalakihan. 2 meters ang mga opening ng magandang hukay, mga katiyats. Okay, so confirm na diyan ang malakas na detection. Pero hindi agad natin sasabihin na ginto na kaagad yan. Kasi kahit mga lumang bagay na gawa sa metal, kapag naibaon at kinakalawang na underground ng matagal na panahon, madetect din ng dowsing rod. May lumalabas kasi yan na parang mga singaw ng mga ganyan, mga metals na marupok at kinakalawang na underground. Madidetect din yan ng dowsing. At hindi lahat gold ang dinidetect ng dowsing. Basta't nakabaon ng mga may halagang bagay. Okay, ngayon time for our locator. Okay, so diyan nga siya nagturo. Itong locator ko, bilib ako dito. Matagal na ito. Pero hindi siya kagaya ng mga locator ngayon na nabibili nyo na ikot ng ikot. Kahit saan iikot. Ito siya nag-complement talaga sa dowsing ko. Kung saan yung dowsing, doon din ang turo niya. Kaya bilib ako sa dalawang yan. Kaya nakita nyo, yan talaga ang palaging daladala ko to locate. And then after malocate ng dalawang gamit ko ay titirahin ko na ng deep seeking metal detector ang lugar para matingnan natin kung gaano kalakas ang metal detection. Kaya confirm na nandyan, mga katiyats. Ngayon, pack up na kami and it's time to go out. Meron na namang i-detect sa labas nitong komunidad na ito.
lugar naman na ito ay mayroong history of buried treasures, mga pinagpasang-pasang kwento ng mga lulo ng mga taga rito na noong unang panahon daw ito'y bundok pa at wala pang nakatira at mayroong mga malalaking kahoy dito at mayroong daw mga Hapon na nagbaon sa lugar na ito kaya magandang ipadetect kaya atin na ito titirahin ngayon mga katiyats. Okay, so ito'y pinalocate lang nila, buong komunidad ang maghukay nito kapag sila ay magkaroon ng magandang usapan ay pwede nilang pagtulong-tulungan yan at kung anumang makuha dyan ay pwedeng ipagawa sa anumang project para sa komunidad para gaganda ang buhay. Okay, so madali lamang itong pag-detect ko. Ayan. At kapag nakuha na ang sentro nito ay ayan, nag-iikis siya at gagamitan ko na rin ng locator. Okay, so 3 beses para makasigurado or 4 or 5 yan ang gawin ninyo kapag kayo ay nagdadowsing. Okay, at confirm ang digging spot mga katiyats. Ngayon, time for the pendulum man sa kanyang pendulum. At tingnan natin kung doon din tuturo ang kanyang pendulum. Yan ang tinatawag niya na posting, angling, o nag-aangulo siya. Doon muna niya itatapon sa ibang direksyon. At saka kapag ginihigop na yan ng aura ay doon na yan mag-swing papunta doon sa digging spot. Kaya 2 beses gawin niya ang posting. At kapag ganun din na lugar ang ituturo nito ay doon na siya mag-final detect para iikot. Doon na iikot ang kanyang pendulum kapag tapat na siya sa eksaktong digging spot. Okay, so doon yan ang swing ay doon papunta. Kaya final detection by the pendulum man ay doon na siya tatayo sa itong suspect or prospect na lugar. At maya-maya na lang yan, iikot na lang yan. Kapag malakas ang aura, mabilis ang ikot at madaling makaporma ng bilog ang pag-ikot nito. Kaya kung sino man ang mahilig maggamit ng pendulum, practice nyo lang, balahan nyo lang ng ginto, ng aspalto, ng lumang World War II concrete, yung mga maliliit lang na biyak, mercury, at kung meron kayong maliliit na diamonds, ihalo nyo rin sa mga bala ng inyong pendulum. At kami magpapaalam na ng The Pendulum Man hanggang sa muli mga ka-TX. Watch out for our next treasure hunting weekend. Paalam, God bless you all.